Salatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Patungkol ito sa tafsir, patungkol sa Surah As-Saff. Ang Surah As-Saff, mga kapatid sa Islam, alam naman po natin na ibinaba ito sa Madina. Kaya pambungad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumalawalhati para kay Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at siya ang makapangyarihan na marunong. Ito, mga kapatid sa Islam, nagpapatunay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dinadakila, niluluwalhati ng lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa langit man o sa kalupaan, na nagpapatunay na marami talagang mga nilikha si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga nakikita man o hindi nakikita. Ang iba nasa ligid na hindi natin nakikita yan, kasi nga nandoon sa mga kalangitan, na hindi natin yan saklaw. Kaya po, mga kapatid Islam, ito ang maraming mababasa mo sa Quran na maraming pautos o maraming lumalahati kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, nagpapaano yan, isa sa mga yan na maraming pag nagluluwalhati kay Allah. At kang kadugtong doon, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sinabi ng Allah, o mga yaong naniwala, bakit nga ba kayo nagsasalita na hindi naman ninyo ginagawa? Ito ang iba, mga kapatid sa Islam, nagkamali talaga to sa pag-unawa dito. Akala nila na ang pagsasalita na hindi mo ginagawa ay tinutukoy dito sa sinabi ng Allah. Kasi nga, mayroong kadugtong dito, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kasuklam-suklam sa piling ni Allah na magsasalita na hindi naman ninyo ginagawa. Kaya kunin talaga natin ang tafsir. Basahin talaga natin, kasi kapag hindi mo to nabasa ay magkamali ka talaga sa pag-unawa. Ang dahilan bakit ibinaba ito, kasi nga mayroong hadith dito na ayon kay Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, na umupo kami bilang pangkat mula sa kasamahan ng Propeta Muhammad SAW, at saka pinaalalahanan namin ang isa't isa. Kaya't aming sinabi, kung may nalalaman kaming gagawin, nag-isang gawain na pinakamahal o kinalulugdan ni Allah, ay tiyak na aming gagawin. Kaya nagpababa si Allah Subhanahu wa Ta'ala katastaasan, lumalawhati kay Allah ang anumang nasa kalangitan at nasa kalupaan, at siya ang makapangyarihan na marunong. Huwag kayong magsalita. Bakit kayo nagsasalita na hindi naman ninyo ginagawa? Kasuklam-suklam kay Allah na magsasalita na hindi naman ninyo ginagawa. Sinabi ni Abdullah bin Salam, binigkas ito ng mensahero ng Allah sa aming isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Ito mga kapatid, itong hadith na ito nagpapatunay sa sinabi doon ng Allah na bilang kaya nagkaroon ng ibang pananaw ang ating mga dalubhasa. Ang talata na ito para sawayin ang mga manampalataya na nagmamalaki sa kanilang mga gawain na mabuti na hindi naman ginagawa. Kaya katulad niya sa sinabi niya na ginawa ko na yan. At kaya ipapahiya talaga siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na paghukom, kasi nga nagyabang po siya sa kanyang pagsisinungaling.
na hindi niya naman ginawa yun. Pagsisinungaling po yun. Kaya, ang tunay na pangyayari sa talata na ito, mga kapatid, para malaman natin na may mga tao pala na nagsisinungaling. Nasabihin nila, nagawa ko na yan, hindi pala nila nagawa. Hindi yan para sa mga mangangaral, mga kapatid. Kasi nga, ang iba ganun sila linisan mo muna ang bakuran mo bago linisan ang bakuran ng iba. Hindi para dyan ang talata na yan. Ang talata na yan, alam naman natin kapag ikaw nagsasalita, hindi mo ginagawa, malalagot ka sa iyong mga pinanggagawa. Hindi ka dito yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasuklam-suklam. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, kasi nga may mga tao talaga na magaling magsalita. Hindi mo pala alam, sila po ang mga kalaban natin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at meron sa mga tao na nabibighani ka sa kanilang pananalita sa buhay sa mundo at pinapasaksi pa nila si Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa loob ng kanilang mga puso. Gayunpaman, siya pinakapintas na kalaban. Yung ganun na ganun, mga kapatid. Kaya ang pagpupuna ng mga mangaral natin, kahit sila yung mga makasalanan, mga kapatid, hindi yan dyan ang tinutukoy ng talata na ito. Kung hindi mo pagbawalan, baka lalo nang lumala ang mga kasalanan sa ating kapaligiran. Mabuti yan, meron nagpupuna. At siya na lang bahala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pinanggagawa. Kaya, ang ang talata na ito, mga kapatid, Allahu Akbar, na meron palang dahilan. Kaya, bumabalik po talaga tayo sa asbabul nuzul. Kaya, mag-ingat, mga kapatid, lalo na sa mga munapik. Mga munapik, ganun na mga, kasi sa atin, tinuruan po talaga tayo na tuparin ang ating mga sinasabi. Kung anong sinabi mo, dapat tuparin mo yan. Kasi kung hindi mo yung tutuparin, meron ka ng katangian ng mga munapikun, mga mapagkunwari. Alam naman natin ang tanda ng mga munapik. Merong 3. Kapag siya ay nagsasalita, ay nagsisinungaling. Kapag siya ay nangako, ay tataksil. At yung sino man pinagkatiwalaan, siya po ay sisirain niya ang pangako. A'udhu billah. Kaya, a'udhu billah sa mga tao. At mayroong isang hadith din na ang mga sinabi na Propeta Salam, 4 na katangian kapag tinaglay ay maging ganap na mapagkunwari ang isang tao. At kapag isa lamang ay tinaglay niya lang na isang katangian ng mga munapikun, hanggang iwanan niya ito. Kapag pinagkatiwalaan ay nandadaya. At kapag nagkukwento ay nagsisinungaling. At kapag nakipagkasundo ay tumataksil. At kapag nagkaalitan ay nagpapakasama. Isinalisay ni Bukhari. Kaya ito po ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa talata na ito. Kaya sa mga kapatid natin na pinupuna lagi ang mga ating mga mangangaral, nagtuturo, nagpupuna, naghahatid ng magandang balita, pinupunan nila. Huwag tayo tumingin sa kanilang mga pinanggagawa. Tumingin tayo sa kanilang mga pinagsasabi. Ang iba kasi, pwede tayo mag-example, mali siya kasi ibang sinabi, okay lang yun. Pero kung ipunahin mo siya kasi sabi mo, hindi mo naman ginagawang yung mga pinagsasabi, mali yan. Mali talaga yan. Kailangan pa rin natin talaga mangaral, mga kapatid. At bahala na siya sa kanyang mga kasalanan. Kanya yun, araw paghukom, siya talaga yun ang mananagot sa kanyang mga pinanggagawa. Kasi nga, mayroong isang hadith dito talaga, mga kapatid. Sabi dito, na inulat ni Usama bin Zaid na aking narinig ang mensahero ng Allah SAW, nagsasabi, dadalhin ang lalaki sa araw ng pagkabangon at siya ihagis sa apoy at magsisilabasan ang mga bituka sa tiyan
At pagkaraan ay iikot siya doon tulad sa pag-ikot ng asno galing sa galingan ng bato at saka magsisitipon sa kanya ang mga taga-impyerno at saka magsasabi, "O lalaki, anong nangyari sa iyo? Di ba ikaw noon nagbutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan?" Kanyang sasabihin, "Opo, tunay ako noon ay nagutos ng kabutihan na hindi ko naman ginagawa at nagbabawal ako ng kasamaan at akin naman ginagawa." Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa hadith na ito, siya lang mananagot. Siya mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pinanggagawa. Kaya Allahu Akbar, kaya importante talaga mga kapatid sa pagbabasa ng tafsir para hindi po tayo malihis, hindi po tayo magkamali sa pagbibigay ng paliwanag sa kaburamaktan indallahi. An taqulu ma la taf'alun. Kaya yun, tapos sunod na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga yaong nakikipaglaban sa landas na nakahanay na para ba silang matatag na istruktura. Kaya sa time nila mga kapatid, alam naman natin sa time niya, puro digmaan talaga yun. Inaapi po sila. Kaya wala silang magawa sa time na yun. Hindi kasi mapayapa ang panahon nila. Lalo na maraming mga Quraysh, mga mushrik sa panahon niya. Inaapi talaga sila, inapak-apakan sila, pinapatay sila. Kaya inutusan talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng digmaan. At iyan talaga ang isa sa mga patunay ng ating reliyon ay ganap, kompleto. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, kasunod dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa qala Musa liqaumihi, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sinabi ng Allah, at nang sinabi ni Musa sa kanyang mamamayan, "O aking mamamayan, bakit ninyo ako sinasaktan samantalang nalalaman ninyo na ako ay talagang minsahero ng Allah para sa inyo?" At nang sila'y lumihis, inilihis ng Allah ang kanilang mga puso, at ang Allah ay hindi gumagabay sa mga taong suwail. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kadugtong doon, nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng kwento patungkol kay Musa alayhi salam. Si Musa, nagpapakilala talaga na minsahero. Ganun naman talaga mga minsahero. Kung ang mga minsahero ng Allah, nagpapakilala talaga yun na kami mga minsahero, katulad kay Musa alayhi salam. At nalalaman talaga, sadyang nalalaman ng mga kasamahan niya, lalo na mga Banu Israel, na siya ay talagang isang minsahero. Kasi marami siyang ipinakitang himala. Ganun naman talaga ang mga propeta, lalo na si Musa alayhi salam, na napakarami niyang mga himala. Binigay talaga, pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang mga himala, yun po nagpapatunay na talaga sila pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang ginawa ng mga Banu Israel, lumihis po sila. Hindi sila sumunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nakinig. Anong gagawin ng Allah? Gagantihan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, inilihis ng Allah ang kanilang mga puso. Ganun pala mga kapatid. Kapag ikaw gagawa ng kasamaan, huwag ka talagang mag-isip na wala po yang ganti. Meron talagang ganti si Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya sila lumihis, inilihis sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tama talaga ang sino man, sabi sa khutbah lagi, ang sino man iniligaw ng Allah,
ay wala na makakagabay sa kanila. Kasi nga, sila mismo ang pumili ng pagkaligaw. At alam naman natin kapag pinili mong pagkaligaw, ililigaw ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasalanan mo yan. Alam mo naman yan eh. Kung pinili mo ang pagkalihis, alam mo na rin yan na ililihis ka dyan ng Allah, pinili mo pa rin. Tsak, wala nang makagabay sa iyo sa tamang landas, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, tandaan nyo talaga to, na tayo humingi-hingi talaga ng protection kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang dahilan dito, mga Banu Israel, nalihis sila kasi nga pinili nila yon at dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagkalihis. A'udzubillah. Kaya sabi kadugtong dito, sinabi ng Allah, at ang Allah ay hindi gumagabay sa mga taong suwail. Kaya ang pagiging suwail, mga kapatid, hindi pagsunod sa batas, hindi pagsunod sa mensahero, nagbulag-bulagan sa mga katuruan, ililihis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong puso. At hindi mo yan talaga masisi si Allah. At hindi mo rin masisi sa Satanas. At hindi mo rin masisi kahit sarili mo. Ikaw yan ang pumili. At ikaw rin ang magdusa. Kaya, kadugtong dito, ito naman, sa kwento naman to ni Isa alayhis salam, sabi dito, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang sinabi ni Isa, anak ni Maryam, o mga angkan ni Israel, katiyakan ako ay isang mensahero ng Allah sa inyo na nagpapatunay sa kung ano ang bago sa akin mula sa Taurah. Kaya, yun ang mga patunay talaga itong mga kapatid. Na mga mensahero, nagsasabi talaga na sila, mensahero ng Diyos. Hindi secret, hindi, diba, kahit ang Christian, tanongin natin, nagsabi ba si Kristo ako'y Diyos? Diba, wala naman siyang sinabi ng ganun. Nagpapakilala lang si Kristo na siya'y sugo ng Allah. Kaya, ganun din ang nababasa natin dito sa Quran, na kwento ng Allah na sinabi ni Jesus, ni Isa alayhis salam, na siya po ay isang mensahero ng Allah. Nagpapatunay sa kung ano ang bago pa sa akin. Mula sa Taurah, Allahu Akbar, yun pala mga kapatid. Nagpapatunay na meron siyang nabanggit sa Taurah. Bilang tagahatid ng magandang balita. Ayun naman talagang gawain ng mga mensahero. Tagahatid ng mga gandang balita at saka sila po ang magtagapagbabala. Na may anong kanyang ibabalita na maganda, na meron parating na isang mensahero pagkatapos niya. Na pangalan ay si Ahmad. Ang Ahmad dito, si Prophet Muhammad yun. Ang ibig sabihin na Ahmad ang kapuri-puri. Kaya si Muhammad, ganun din, kapuri-puri din siya. Kaya't nang dumating sa kanila dala ang mga patunay, kanilang sinabi, ito ay isang malinaw na mahika. Subhanallah. Dumating na sa kanilang mensahero. Hindi lang ang mensahero, hindi lang bagkos, dala-dala pa mga patunay. Mga malilinaw na patunay. Mga himala, ang Quran, ang mga, lahat, subhanallah, patunay talaga ng mga malilinaw na hindi kayang pagbulaan ng isang tao. Kaya, hindi pa rin nila masunod-sunod, hindi nila tinanggap. Kaya sinabi ng Allah dito, mga kapatid, sabi niya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sinabi ng Allah,
At sino ang higit pang mapang-api kaysa gumagawa-gawa tungkol sa Allah ng isang kasinungalingan habang inaanyayahan siya tungo sa Islam at ang Allah ay hindi gumagabay sa mga taong mapang-api. Subhanallah. Ganon ang nangyari sa mga musyrik, sa mga pagano, lalo na mga mapagtakwil. Gumagawa na sila ng mga kwentong kasinungalingan. Subhanallah. Kaya sila higit pang mapang-api, mga kapatid. Sasabihan nila si Prophet Muhammad ay isang manghuhula. Si Prophet Muhammad ay isang salamangkero. Subhanallah. Gumagawa po sila ng kasinungalingan na hindi dapat gawin niya ng isang tao na dumating sa kanila ang mensahero ng Allah SWT. Gumagawa sila tungkol sa ala ng isang kasinungalingan. Hudubillah. Kaya, tapos ang purpose naman talaga ni Prophet Muhammad, anyayahan sila tungo sa Islam. Ganun na ganun. Kaya, dahil doon, ang ganti ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na sila gagabayan. Hindi na sila gagabay kasi nga sila mga taong mapang-api. Nang api po sila. Kaya kadugtong dito sinabi ng Allah, yuriduna al-yutfi'u nurallahi biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sinabi ng Allah, gugustuhin nilang ipapatay ang liwanag ng Allah gamit ang kanilang mga bibig at gagawing ganap ni Allah ang kanyang liwanag kahit kamuhian pa ng mga mapagtakwil. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Napakaganda, mga kapatid, pagkasabi dito ng Allah. Kahit anong try nila na gibain ang Islam, patayin ang ilaw ng Islam. Ang liwanag na binigay ng Allah, gusto nilang patayin. Sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Tingnan nyo, sa Denmark, nag-drawing sila. Paligsahan pa talaga, Udubillah. Sino ang pinakamatinding gawa patungkol kay Muhammad ay mananalo ng ganito? Gano'n talaga. Laro, contest talaga. Art. Kahit anong gagawin nila, mga kapatid, dahil doon, lalong dumami ang nag-Muslim. Ngayon na gano'n ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong pakana ang gagawin mo. Kasi nga, gagawing ganap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang liwanag kahit kamuhian pa ng mga mapagtakwil. Kahit mamuhi pa yan sila sa atin. Bahala sila sa buhay nila. Wala naman tayong ginagawa. Ang ginagawa natin ay magdawa lang. Magturo na sa kaisahan ni Allah. Magturo ng tamang paniniwala. Magturo ng tamang paliwanag. Sila, nagagalit talaga sila yan. Nagagalit talaga mga kapatid, lalo na mga mapagtakwil. Ayaw na ayaw nila. Meron nga ako narinig na, nagsabi talaga na ayaw namin ng Islam kasi nga baka babatuin kami. Subhanallah, tingnan nyo. Lumabas sa bibig nila yun. Kasi nga, mga sila mga ngalunya. Baka babatuin sila. Subhanallah, mga pag-iisip nila, mga kapatid. Mali. Kaya bahala sila kaya wag ka na mag-expect bilang ikaw nangangaral ng Islam na marami kang kaaway. Namumuhi po sila. Kasi nga nabanggit na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kadugtong dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, siya ang yaong nagpadala sa kanyang mensahero ng patnubay at reliyon ng katotohanan upang palilitawin niya ito sa lahat ng reliyon kahit kamuhian pa ng mga mapagtambal. Allahu musta'an. Allahu akbar, mga kapatid. Siya ang yaong nagpadala. Ang purpose ng mensahero ito, magdadala siya ng patnubay. Ayun ang mensahero. May patnubay na dala, reliyon
katotohanan. Ang patnubay, mga kapatid, yun ang ibig sabihin doon, ang kaalaman. At ang reliyon na katotohanan, yun po ang paggawa ng kabutihan. Dapat magkasabay talaga to, ang kaalaman at mabuting gawa. Yun ang dala, yun ang turo ng mensahero, mga kapatid. Yun ang inaanyayahan natin tungo sa Islam. Mayroon tayong tamang kaalaman at mayroon tayong tamang gawa. Hindi puro lang kaalaman tapos wala kang gawa. At ito pa, palilitawin kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng relihiyon. Kaya sa mga napapansin natin sa mga debate, subhanallah, laging panalong Islam. Tatanungin mo sila, ilan ang Diyos? Doon na sila nagkagulo-gulo, nagkawindang-windang talaga sila. Sa pagsagot lang sa tamang sagot sa nag-iisang Diyos. Subhanallah. Isang Diyos, pero mayroong 3 personas. Anong klaseng sagot yun? Di ba? Kaya sa ating alhamdulillah, napakasimple lamang, mga kapatid. Kasi nga, yun ang patnubay ng Allah. Yun po ang dinul haq, tamang relihiyon. Napalilitawin sa lahat ng mga relihiyon. Subhanallah. Kahit kamuhian pa ng mga mapagtambal. Bahala sila sa buhay nila, basta sa atin, ito ang reliyon natin. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O mga yaong naniwala, ituturo ko ba sa inyo ang kalakal na makakapagligtas sa inyo mula sa masakit na kaparusahan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sinabi ng Allah, paniwalaan ninyo si Allah at ang kanyang mensahero, at makikipagbaka kayo sa landas ni Allah gamit ang inyong kayamanan at inyong mga sarili, at iyon ang mainam pa para sa inyo kung nalalaman nga ninyo. Allahu Akbar. Kaya ito, mga kapatid sa Islam, kung gusto nyo maliligtas sa mahapding kaparusahan o masakit na kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tinuro ng Allah, kalakal na hindi ka malulugi. Itong kalakal na hindi ka mapapasok sa impyernong apoy. Kasi nga magtatagumpay ka, paniwalaan natin si Allah. Paniwalaan natin ang mensahero. At makikipagbaka ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya ito mainam kung nalalaman nga ninyo. Kasi nga itong pinakamainam talaga, mga kapatid, lalo na sa time na nila ni Prophet Muhammad sallam. Tapos ito pa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fil jannati adn dhalikal fawzul azim. Sinabi ng Allah, patatawarin para sa inyo ang inyong mga kasalanan at papasukin kayo sa halamanang merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim at kaya-kayang mga tirahan sa mga halamanan ng Eden. Iyon ang matinding pagkawagi. Allahu Akbar. Yun pala, mga kapatid. Isa sa mga purpose doon para mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi nga kapag hindi ka papatawarin, ay itatapon ka doon sa impyernong apoy. At saka papasukin ka sa halamanan ng Eden. Allahu Akbar, na mayroong umaagos sa ilalim doon ng mga ilog. Kaya-ayang mga tirahan, mga kapatid. Para sa mga taong nagtagumpay. Yun ay isa sa... Tapos sabi ng Allah, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sinabi ng Allah, at ang iba ay magugustuhan ninyo ito. Tulong pa mula kay Allah at malalapit na pananakop at babalitaan mo ng maganda ang mga manampalataya. Allahu Akbar. Ito pa, isa sa mga promisa ng Allah kay Prophet Muhammad sallam na magwawagi sila sa mga kanilang mga digmaan. Mga malalapit na pananakop. Tingnan nyo, nabuksan ni Prophet Muhammad sallam ang Rome, nabuksan niya ang Persia.
nabuksan ang iba pang mga lugar na palaganap ang Islam, lalong lumago ang ating relihiyon. Kasi nga, dahil dito sa dumami na ang mga nag-Muslim. Kasi tama palang relihiyon natin mga kapatid, na dapat pinagano talaga natin to, na ipapalitaw natin sa lahat na sa sanlibutan. At ang panguli mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay kwento na naman, sabi dito sa Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah wa ayyadna alladhina amanu ala duwihim fasbahu zahirin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong naniwala, magiging mga tagapagtaguyod kayo ni Allah. Katulad ng sinabi ni Isa na anak ni Maryam para sa mga alagad. Sino ang mga tagapagtaguyod ko para kay Allah? Sinabi ng mga alagad, kami ang mga tagapagtaguyod ni Allah. Kaya't naniwala ang isang pangkat mula sa angkan Israel at nagtakwil ang ibang pangkat. Kaya tinulungan namin ang mga yaong naniwala kontra sa kanilang kalaban, kaya sila ay nanaig. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, tignan nyo sa time ni Prophet Isa, meron ng katotohanan pero nagkaroon pa rin ng dalawang pangkat. Ganun na ganun ang ikot ng mundo. Kahit anong reliyon natin kahit anong tipo natin mga kapatid, meron talagang mga kalaban. Kaya mag-ingat kayo. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. At matuto tayo sa mga kasaysayan. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.